Praise the Lord. Greetings in the mighty name of Jesus Christ. Blessed morning, everyone. Amen. Thank you so much, Pastor Bobby and Pastora Cynthia and Brother Joel and Sister Lydia for your hosting in this platform. Praise God. And sa lahat ng mga pastors, may co-pastors in the vineyard and the pastors' wives and the listeners and the brethren around the globe. Thank you so much. And it's a big privilege again that I will share the word of God in this platform this morning. So without further ado, if you have Bible with you, let us open our Bible in the book of Isaiah chapter 38 verse 1 down to 5. So it says, in those days was Hezekiah sick unto death, and Isaiah the prophet, the son of Amos, came unto him and said unto him, Thus saith the Lord, set thine house in order, for thou shalt die and not live. Amen. Verse 2, Then Hezekiah turned his face toward the wall and prayed unto the Lord. Verse 3, and said, Remember now, O Lord, I beseech thee, how I have walked before thee in truth and with perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore. Amen. Verse 4, Then came the word of the Lord to Isaiah, saying, and last verse, Go and say to Hezekiah, thus saith the Lord, the God of David, thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears. Behold, I will add unto thy days 15 years. Amen. Praise God. So pagpalain ang pagkasbasa ng salita ng ating Panginoon sa magang ito. Let's pray. Hallelujah. Raya sikadaya, raya kikadaya. Thank you so much, Father, for your words that we read this morning. Let your spirit move in this platform and speak to your people. Lord, I pray the anointing coming from you, Lord God, use your servant a channel of your blessings, O God, into your kingdom. Thank you so much, Father, in Jesus' name. Amen and amen. So the title that I will bring to you this morning, Set Thine House in Order. Amen. So set the house in order. Praise God. So our key verse this morning, mga kapatid, that Hezekiah sick unto death, and Isaiah the prophet, the son of Amos, amen, came unto him and said unto him, Thus saith the Lord, set thine house in order, amen, to thou shalt die and not live. Kailangan ayusin natin ang ating mga pamamahay, mga kapatid, or ating mga sarili bilang mga Kristiyano, mga kapatid. So, Hezekiah, ikamamatay si Ezekias at si Isaias na propita ng anak ni Amos ay nagkaroon sa kanya na nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong sangbayanan sapagkat ikaw ay mamamatay. Amen? At hindi na mabubuhay. O biro mo yan? Kailangan ayusin na natin ating mga sarili. Ngayon pa lang sa ating paglilingkod sa Panginoon. We need to give God the glory and the best na serving God faithfully. Amen. We need to serve God faithfully, mga kapatid. Hallelujah. Makikita ng ating Panginoon ang ating mga ginagawa, lahat walang malingid sa kanya, mga kapatid. Ang sabi nga, so ang magkagayoy ipinihit ni Hezekiah ang kanyang mukha sa panig at nanalangin sa Panginoon. Hallelujah. And nagsabi, idadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong ilalahanin kung paano ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan. Amen. At may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin, at si Hezekiah ay umiyak ng di kawasa. In verse 4, nang magkagayo dumating ang salita ng Panginoon ay kay Isaias na nagsasabi, sabi, ikaw ay yumaon at sabihin mo kay Hezekiah, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ni David, na iyong magulang, aking dininig ang iyong panalangin
Aking nakita ang iyong mga luha, narito aking dinaragdag sa iyong mga kaarawan ang 15 taon. Biro mo yan mga kapatid, ay umiyak siya, nagpakumbaba at nagpray, humarap sa wall. Amen. Ang Panginoon ay narinig niya ang mga panalangin ni Hezekiah mga kapatid, at hindi po bingi ang ating Panginoon at hindi maiksi ang kamay upang maabot po tayo mga kapatid. Hallelujah, raya sikadaya. Kung tayo po mayroong mga sakit sa ating mga sarili mga kapatid, or mayroon tayong mga hinagpis, hinanakit, atin ang isuko yan sa Panginoon. Amen mga kapatid. Hallelujah. So, ang sabi ikaw yung sabihin mo kay Hezekiah na iyong magulang aking idininig ang iyong panalangin. Biro mo nakita yung mga luha, narito aking dinaragdag ay kung ang karaarawan 15 taon. In-extend ng ating Panginoon ang buhay ni Hezekiah ng 15 years mga kapatid. Amen. Marahil mayroon siyang sakit or cancer, baka may taning ng buhay. Hindi naman pinaliwanag dito sa Biblia mga kapatid. Amen. Hallelujah. Biro mo yan, yung in-extend ang buhay niya ng 15 years ng ating Panginoon, mga kapatid. Hezekiah was one of the greatest king of Judah. Sadly, at the height of his popularity and power, he rendered not according to the benefits he received. Hezekiah, mga kapatid, siya po'y popularity and powerful sa kanilang lugar. He rendered not according to the benefits he received. This is the typical of people, the attitude today. Mapagtaas mga kapatid. Amen. Ang sabi nga hallelujah. Ang sabi nga dito sa Second Chronicles chapter 32, it says in 25, mga kapatid, ang sabi, but Hezekiah rendered not again according to the benefits done unto him, for his heart was lifted up. Therefore there was wrath upon him, and upon Judah and Jerusalem. Yes, ngunit Hezekiah ay hindi nagbayad uli ng ayon sa kabutihan ng ginawa sa kanya, sapagkat kanyang puso ay nagmamataas. Wow! Ayaw ng Panginoon yung nagmamataas po tayo mga kapatid. Hallelujah! Kaya nagkaroon ng kapuutan sa kanya at sa Judah at sa Jerusalem. Hallelujah! Raya sikadaya. Ayaw ng Panginoon na tayo po'y nagmamataas sa kanyang harapan. Wala po tayong magawa mga kapatid. We are only a filthy rags in His sight. Sa harapan ng ating Panginoon. Oraya sikaya. Don't forget God's abundant mercy. Some Christians, yes mga kapatid, some Christians live not differently to unbelievers. Amen. Para pa rin mga unbelievers yung mga Christian kung titingnan natin. Walang pagkaiba sa unbelievers. Like Hezekiah. They endured, they rendered not according to the benefits they received from God. Hallelujah. God in His mercies, however, extended Hezekiah's life for another 15 years. The same warning is for us today. Winawarningan na tayo, set thine house in order. Ayusin na natin ang ating sarili. Amen. For thou shalt die. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. And that's why we need to be ready and not leave. Amen. Before it's too late. It will be too late mga kapatid. Baka huli na tayo magsisi mga kapatid. There are 3 houses that we need to sit in the proper order. Amen. Number 1. Hallelujah. Number 1, the materials house we live. So baka puro na lang materialistic ang ating mga materials, ang ating mga iniisip mga kapatid. In Titus, we read in Titus mga kapatid, chapter 2, verse 1-5. But speak thou things which become sound doctrine. Ngunit magsalita ka ng mga bagay na nauukol sa aral na magaling. Amen. At that the aged men be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience.
na ang matatandang lalaki ay maging mapagpigil, mahusay, mahinahon, ang pag-iisip, magagaling sa pananampalataya at sa pag-ibig sa pagtitiis. Kailangan makita sa atin na mayroon tayong pag-ibig. Amen. Magaling ang ating pananampalataya at sa pagtitiis, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan tayo po ay magtitiis. Amen. Huwag tayong mainip because God is coming very soon. That's why we need to be ready, mga kapatid, for His coming, para makasama niya tayo. The aged women likes that they be in behavior as becometh holiness. Kailangan andoon pa rin yung kabanalan natin, mga kapatid. Amen. Not false accusers, hindi tayo false accusers. Not given too much wine, teachers of good things. Kailangan tayo po ay makitaan ng mabuting bagay sa ating buhay o kaya tayo nagtuturo sa katotohanan ng gayon. Din ang matatandang babae ay maging magalang sa kanilang kilos. Amen. Kailangan tayo po ay mahinhin na kumilos, hindi garapal, mga kapatid. Amen. Hindi palabintangin ni paalipin man sa maraming alak, mga guro ng kabutihan. Hallelujah, raya sikhadaya. And that they teach the young women to sober, to love their husband, to love their children. Amen. Upang kanilang maturuan mga babaeng may kabataan na magsisiibig sa kanilang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, magpakahinahon. Kailangan mapag-ibig tayo sa ating mga anak at sa ating mga asawa at sa ating kanilang mga anak at magpakahinahon po tayo, mga kapatid. Hallelujah. 5, to be discreet, chaste keepers at home, good obedient to their own husband, that the word of God be not blasphemed. Amen. Hallelujah. Magpakahinahon, magpakalinis, magpakasipag sa bahay, magandang loob, pasakop sa kanya-kanyang asawa upang huwag lapastangin ang salita ng Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. O haraya sikadaya. So dito, mga kapatid, sa number 2, the spiritual house of God. Kumusta naman yung ating pakikitungo sa ating mga kapatid, yung ating pag-uugali sa church, mga kapatid. Ang sabi sa 1 Timothy chapter 3 verse 15, it says, "But I tarry long that thou mayest know how to ought to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth." Amen. Ngunit kung ako'y magluwat at mahabang panahon ay upang malaman ko mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos, na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Amen. Kailangan makitaan po tayo, mga kapatid. Hallelujah. O haraya sikhaya mo kung paano dapat ang tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Na tayo po'y model sa bahay ng Diyos. Na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi sa suhay at katotohanan. Kakitaan natin sa atin ang katotohanan. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. O haraya sikhadaya. Amen. Down to 16, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Amen. Justified in the spirit, sent of angels, preached unto the Gentiles, believe on the word, receive up into glory. Amen, mga kapatid. Hallelujah. So, number 3, the fleshly house of our body. In 2 Corinthians chapter 5 verse 1 and 2, it says, "For we know that our earthly house of this tabernacle were dissolved. We have building of God, an house not made with hands, eternal in heavens." Sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay maroong kaming isang gusaling mula sa Diyos. Amen. Bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalanitan.
ang ating hinandaan tayo ng mansion over there, mga kapatid, sa heaven. Kaya ayusin natin ating mga sarili ngayon pa lang upang tayo po'y makasama sa kanyang pagbabalik. Amen. Praise God. Because of our hope is only rapture, mga kapatid. Without spot and wrinkles, yun lang ang makakasama doon sa langit. Amen. Oh, hallelujah. Next, number 2. For in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon with our house, which is from heaven. Amen. Makitaan natin, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi nga, sapagkat tunay na ganito kami ay nagsisibhibik na nanganasang mahibsan kami ng aming tahanang mula sa langit. Yan ang ating mga inasahan tahanan na mula sa langit, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan tayo po ay we need to serve God faithfully and we need to be ready for His coming, mga kapatid. Hallelujah. Raya sikada. Hallelujah. I will go and prepare a mansion for you and me. Sabi ng Panginoon. So God bless us all.